Hindi man marami ang ating napadalo sa ating banal na kusada sa gawain ng Diyos. First day, second day, third day. Salamat sa manabay, nakaipon tayo ng 27 souls. At ito na ang nabautismuhan. Palakpakan natin sa malabang yun. O, lagyan na ng tao dyan sa gitna dyan. Ito ang nabautismuhan. Dahil sabi ng banal na kasulatan, isang makasalanang tao nagbabalik loob sa Diyos. Libo-libong anghel ang nag-aawitan sa langit, higit sa lahat ng ating mahal na Panginoon. Kaya bawat salita ng Diyos na ating pinapangaral, sabi ng banal na kasulatan, Marcos 16, 15 hanggang 18. Magpagaling kayo ng mga may sakit. Go ye into the whole world and preach the gospel to every creature. He that believeth is baptized shall be saved. Tayo na agad yung magbabasa. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15. Ganito pong sinasabi. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Amen. Praise the Lord. Tuloy na, tuloy. 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Amen. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. 17. At lalakip ang mga tandang ito sa nagsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng bagong wika. At sila'y magsisihawak ng mga ahas. At kung magsisiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Tignan nyo, mapapalayas mo yung demonyo ng sakit. Lahat ng klase ng sakit, karamdaman ng tao, gawa ng demonyo yan. Pinahihirapan ng demonyo ang tao para pagmamatay, tuloy na sa impyerno. Dahil sabi ng Romans 6:23, ang kabayran ng kasalanan ay kamatayan. For the wages of sin is death. But the gift of God through dear Jesus Christ, our Lord, is eternal life. Kaya bawat kasalanan na ginagawa ng tao, ang kabayaran niya ay kamatayan. Kaya sabi ng Hebrew chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die. But after this the judgment, walang exempted. Kahit presidente ka, vice-presidente ka, mga senador, mga kongregista, mga gobernador, mga mayor, vice mayor, lahat, mga public official, hindi tayo exempted sa kamatayan. Kaya kung ikaw ay wala sa ating malaman, pinaiigli mo na ang buhay mo. Bakit? There's only one way going to heaven. There is Jesus is the way, the truth, and the life. Everybody say praise the Lord. Siya ang daan, siya ang buhay, siya ang katotohanan. Bakit hindi ka maglilingkod sa Diyos? Meron bang reliyon na makapagliligtas sa tao? Ang tagal na natin naniniwala kay namakpakan, hanggang ngayon namakpakan pa rin. Ang tagal na natin naniniwala kay Santo Niño, hanggang ngayon Santo Niño pa rin. Ang tagal na natin naniniwala kay Our Lady of Lourdes, hanggang ngayon Lourdes pa rin. Lahat ng demonyo, kaya sasangkapan ng ating mga Diyos-Diyosan para huwag tayo maniwala sa totoong Diyos. Sino yung totoong Diyos? Yung Diyos na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Siya ang ating tagapagligtas. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ang lahat na maniwala sumampalataya sa Diyos ay hindi mapapahamak. Binanggit ba sa Biblia na ang lahat na maniniwala sa rebulto ay maliligtas? Hindi! Lahat ng tao na maglilingkod sa rebulto, sabi ng Revelation chapter 9 verse 20, ang naglilingkod sa demonyo, ginamit ng demonyo ang mga rebulto. Hindi kayo magtataka.
sa ating bansang Pilipinas, the only Christian nation in Far East Asia. Pero tingnan nyo lahat ng mga nasa gobyerno, marunong magmura. Marunong magsalita ng mga kasinungalingan. Sa Biblia pa lang, ang tao hindi na sumusunod sa utos ng Diyos. Kung yung Biblia hindi nasunod ng tao, yung utos pa kaya ng tao ang masusunod? Sabi ng banal na kasulatan, huwag kang magkaroon ng mga Diyos-Diyosan. Huwag kang magkaroon ng mga ribulto sa iyong mga bahay, sa iyong tahanan. Dahil ang sumasamba sa ribulto ay sumasamba sa demonyo. Apocalipsis 9:20. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 9, versikulo 20. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay, sa mga salot na ito, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang Tingnan yung mga gawa ng kamay. huwag sumamba sa mga demonyo Grabe. at sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita ni nakakarinig man at nakakakalakad man. Amen. Ang sumasamba sa mga ribulto, anong sabi diyan? Bato, ginto, pilak at tanso. Ayan. Nadagdagan na nga yan eh. Meron na ngayong marmol eh. Hindi nabanggit yan eh. Sumasamba sa Diyos ang ginto, pilak, tanso at bato. Marmol, pati kahoy. Ay hindi nakakakita. Hindi nakaririnig man, hindi nakalalakad man. Tignan nyo, ang bawat bahay, bihira siguro yung walang libulto. Dito sa lugar natin sa La Union. Dito sa lugar natin. Tabi-tabi ang simbahan ng Katoliko. Ang bahay tabi-tabi na mayroong mga libulto. Pero bakit ang tao di nagbabago? Alipin pa rin ang bisyo, alipin ang kasalanan. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, kapag na kay Kristo ka, si Kristo lang makapagbabago ng buhay mo. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya hindi ka magbabago kapag ikaw ay hindi nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil ang taong makasalanan, hindi makakapasok sa langit, sabi ng Mateo 7:21. Hindi ang lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, papasok na sa langit. Hindi! Yung gumagawa lang ng kalooban ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kailan mo ba gagawin ang kalooban ng Diyos? Pag ikaw ay nasa wheelchair na, kapag hindi ka na makakilos, hindi ka na makalakad, yan nga, marami kami napuntahan dyan. May mga sakit na. Terrible. Mga sakit na hindi pang mahirap. Sakit na pang mayaman. Yung mayaman, makakagastos sa kanyang karamdaman. Para yung mga mahirap, hindi na makagastos. Ang gagawin na lang, maglaga ng damo. Yung damo dyan, kinakain ng kalabaw. Paragis. Yung damo dyan, na makaiya, ilalaga na. Yung damo dyan, na sinto-sinto. Meron man sinto-sinto na damo. Ilaga mo yan. Kaya dating isang araw, ikaw na tao na matino ang isip, magiging sinto-sinto ka na rin. Kasi nilaga mo na, ininom mo na yung tubig nun. Ang pagtakaan mo, pipitas ka ng daon ng gayubano, pipitas ka ng daon ng mangga, pipitas ka ng kung ano ng dahon, ilalaga mo, iinumin yung sabaw. Naubos na, nakalbo na yung dahon ng mangga, ng abukado, hindi ka pa rin gumagaling. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, sa panalangin, ikaw ay gagaling.
They shall dance and the sick shall recover. Everybody say, praise the Lord. Kaya nung sabi ng mga Panginoon sa Exodus 15:26, hindi siya Diyos na naglalagay ng karamdaman. Siya ay Diyos na nagpapagaling. Everybody say, praise the Lord. Yung pinaliwanag kanina ng ating exhortation sa giving. Exodus 23:24. Basa din. Pagdagdag ng Bible reader. At sila'y Hallelujah. Exodus 15:26. At sinabi ko yung titigin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos at yung gagawin ng matuwid sa kanyang mga mata at yung titigin ng kanyang mga utos, yung gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo gaya ng inilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kasi yung mga Egyptyo hindi naglilingkod sa Diyos yun. Ngayon, marami pa rin tao na ganyan, ayaw maglingkod sa Diyos. Kaya ang karamdaman na pupunta sa kanila. Pero ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay nagpapagaling. Totoo yan. Kaya sabi ng Biblia, by my stripes you are healed. Naniwala ako dyan. Dahil magmula noong 1978 hanggang ngayon, ang aking karamdaman ay hindi na bumalik. Wala nang aking ulcer, appendicitis. Wala na aking pasma sa kamay at sa paa. Wala nang aking sakit sa aking katawan. Pinagaling ako ng Diyos. Wala nang bisyo. Binago ko ng Diyos. Hallelujah! Grabe ang kabutihan ng Diyos. Sino hindi maglilingkod sa Diyos? Yung mga ayaw. Kaso kahit na may mga kapatiran na nandito sa ating gawain, tinetesting na yung ating pananampalataya. Anong pananampalataya mo? 100% o 50-50? Pag 100%, mag-ayuno ka, manalangin ka, ang Diyos ang magpapagaling sa iyo. Ang Diyos ay nakikinig ng panalangin. Ngayon, pag ang pananampalataya mo below 50, 49 hanggang 0, wala na. Ang tatakbuhan mo, hospital. Ang tatakbuhan mo, gamot. Paano kung wala kang pambili ng gamot? Mamamatay ka na may sakit. Mamamatay ka na ikaw ay wala ng kalakasan. Pero maglingkod ka sa Diyos. Ang Diyos nagbibigay ng kalakasan. The joy of the Lord is my strength. Ang kalakasan ng pagpupuri sa Diyos, yan ay ating buhay. Everybody say, praise the Lord. Kaya pag ikaw ay nagpupuri sa malamay noon, huwag kayong magpupuri na, I live for Jesus. I live for Jesus. Hindi ka pa nakakasampung I live for Jesus? Turugin Jesus. Maturog ako, hindi is Jesus. Pero pag nagpupuri ka ng malakas, makakanta mo lahat ng pampuri, binibigyan ka ng kalakasan ng Diyos. Amen? Ako nga isang beses, nag-practice. Sinubukan ko. Magmula sa banggar, sa kanto, hanggang sa may pastoral house natin. Dalawa lang kinanta ko. Nadami ng kanta na kabisado ko. Ang kinanta ko, I live for Jesus. I live for Jesus. English, Tagalog. Nakarating ko sa banggar, siguro mga 1,000 na kanta ang akin na kanta na I live for Jesus, English, Tagalog. Nagtaka ko. Parang wala nangyari. Yung pala nag-exercise lang ako. Habang kumakanta ako na naglalakad ako, di nakatulong pa sa aking heartbeat, nakatulong pa sa aking puso, yung aking paglalakad, yung aking pagpupuri, nakatulong sa akin. Bakit? Kasama ko ang Diyos. Amen! Eh ngayon, iba na ang kasama natin, hindi ang Diyos. Ano? Cellphone.
cellphone bago matulog. Pagkagising sa umaga, hahanapin kagad yung cellphone. Oh, bakit may miss call na ako dito? Nakatulog ka eh. Oh, bakit may tumawag sa akin, emergency? Yan ang atin ang kasama ngayon araw-araw, cellphone. Mas mabuti pa yung cellphone na nakikita mo lahat ang message na pumapasok sa cellphone mo. Pero yung Biblia, hindi mo nabubuksan. Hindi mo na nababasa ang salita ng Diyos. Kaya ang spiritual growth mo, babaksak. Nagiging empty ka na. Spiritual bankrupt ka na. Wala ka nang alam sa salita ng Diyos. Miski kakain, hindi ka na nakapag-pray. Pagising mo sa umaga, hindi ka na nakapag-pray. Pero yung cellphone mo, kahit wala kang kinain, wala kang merienda, hawak-hawak mo yan. Grabe ang pagmamahal mo sa cellphone mo. Grabe! Pero yung Diyos na nagmamahal sa iyo, parang nakakalimutan mo na. Huwag natin gawin yan. Alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos. Dahil ang ating buhay na ito, hiram lang natin sa ating mahal na Panginoon. Pag dumating na yung tuldok ng ating buhay, tapos na ang lahat. Pero magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Mag-pray tayo sa Kanya. Mahal na Panginoon, gusto ko bang mabuhay? Gusto ko bang maglingkod sa iyo? Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng kalakasan. Mahal na Panginoon, bigyan mo ko ng maayos na isip. Bigyan mo ko ng maayos na puso. Maglilingkod ako sa iyo. Malakas ang aking katawan. Everybody say, praise the Lord! Yung cellphone ba makakatulong pag oras ng kagipitan? Sasabihin naman ng ibang, pwede! Paano ko matatawagin yung loved ones ko? Oh. Yung snatcher, nakuha yung cellphone mo. Anong gagawin ng snatcher? Kukontakin niya yung loved ones ko. Oh, magpadala kayo dito. 1 milyon, 10 milyon. Bakit? Hawak ko ang cellphone ng anak mo. Patay. Gagamitin na pala niya sa panduloko sa kapwa. Oh? Pero ikaw na naglilingkod sa Diyos, ang gawin mong cellphone, ang Biblia, makakontak mo ang Diyos, matutulungan ka ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Sabi ng Jeremias 33:3, call unto me and I will answer thee and show the great and mighty things which thou knowest not. Pag ikaw ay tatawag sa Diyos, ang Diyos ay magiging kasama mo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Exodus 23, ang Diyos ay di naglalagay ng sakit. 24, Exodus 23:24. Nabasa ko na yung Exodus 15:26. Konti na lang din. Isang oras pa. Ito po sa Exodus, Kabanatang 23. Talatang 24. 24. Huwag kang yuyukod sa kanilang mga Diyos. Tingnan nyo, huwag kayong yuyukod sa kanilang mga Diyos. Diyosan. O maglilingkod man sa mga yaon. O gagawa man ang ayon sa kanilang mga gawa. Kundi iyong iwawaksi at iyong pagpuputol-putulin ang kanilang mga haligi na pinaka-alaala. Jeremias 33:3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangaalalaman. Amen. Everybody say praise the Lord. Tignan nyo to ha, tandaan. Yung utos ng Diyos, huwag tayo magkakaroon ng ribulto sa ating mga bahay. Pero ang simbahan, bakit ayaw nilang banggitin yan? Na huwag tayo magkakaroon ng ribulto sa ating mga bahay. Ang iniisip nila, hindi naman yan ang aming sinasamba. Yung utos ng Diyos, hindi sinusunod ng simbahan. Yung utos pa kaya ng tao, masusunod ng tao? Hello? Kayo na mag-isip niyan. Utos ng Diyos yan eh. Huwag kang gagawa ng mga ina nyo ang larawan.
Huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kang maglilingkod sa mga ginawa na kamay ng tao. Masasaktan yung mga may ribulto, yung may mga pabrika ng ribulto. Masasaktan sila. Bakit? Negosyo nila yun eh. Ibig sabihin yung pagpunta sa langit, ginagawang negosyo ng tao. Ikapapahamak na ng tao, ginagawa nilang negosyo. Itong pinakamagandang negosyo, magkaroon ka ng Holy Bible, magtinda ka ng banal na kasulatan para mabasa ng ating mga kababayan na ang Diyos mismo naghahanap ng maglilingkod sa Kanya. John chapter 4, verse 23 and 24. Basa. Ito po sa 1, Kabanatang 4, talatang 23 at 24. Katapat dumating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ang mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos sa Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Everybody say praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dadalhin ko kayo sa simple na. Ang gobyerno natin na ito, government is for the people and people is for the government. Amen? Kaya bawat nakalagay sa gobyerno, pag ayaw nila, magrarally ang tao. Magrarally ang tao. Yung ayaw sa nangunguna sa gobyerno, magrarally sila. Ano ngayon ang tawag niyan? People's rally. People's power. Para matanggal ang presidente, ang vice-presidente. Ngayon, kung yung mga nasa Senado, gumagawa ng batas, yung mga nasa Kongreso, gumagawa ng batas, sila ngayon yung lawmaker, lawbreaker. Ang kawawa, tayong mga tao. Bakit? Buti pa sila, pinasusweldo natin ang gaganda ng mga bahay nila. Ang gaganda ng mga sasakyan nila. Ano yan? Yung kinikita ng presidente, vice-presidente, lahat ng nasa gobyerno, galing sa buwis ng mga taong naghihirap. Pero tingnan nyo, ano nangyayari? Taas ng presyo kaliwat kanan. Ang mahirap, lalo ng mahirap. Yung mayaman, lalo ng magiging mayaman. Yung mga mayabang, lalo na magiging mayabang. Yung mga nagkukunwaring marunong, lalo na nagiging marunong-runong-runungan. Nagdudunong-dunong-dunungan na sila. Yan ang nangyayari sa ating gobyerno. Malapit na ito! Dadating na isang araw, tataka na ng 666. 36. Tatandaan nyo na ito. Dahil ito piniprints ko lang pag meron tayong kursada. Para yung mga interesado, maniwala kayo. Verse 6. Lahat ng ating mga government official. Government official, sila ang magpapatakbo ng ating gobyerno. President, Vice President. Government is for the people and people is for the government. Ngayon, yung nasa gobyerno, sila magpapatakbo ng ekonomiya. Yung mga naghihirap, naubusan na ng pera. Pero silang mayayaman, lalo silang yumayaman. Gobyerno muna, hinahawakan, number 6. Government is for the people and people is for the government. Ang pangalawa, leader. Lahat ng leader. Mayaman, mahirap. May pinag-aralan, walang pinag-aralan. Ano nagiging, natin? Boto. Yung boto, nang walang alam sa batas, magaling lang siyang umaksyon. Magaling lang siya sa bakbakan, pero senador na. Yung isa, magaling ang umarte. Kaliwat kanan ang bunot, senador na. Pero yung mga magtatalino, ngayon,
sila ang mga nagiging bobo. Bakit? Yung talino nila, inupuan na. Napisa na ang kanilang talino. Di ba sana kung yung napisa sa puwit mo yung pigsa, lalabas yung mata. Paglabas ng mata, magaling ka na. Pero ngayon, yung mga matatalino, naupuan ang kanilang mga utak sa puwet. Ngayon, wala nang marunong. Dahil sila nag-aaway-away. Kaya ang ikalawa niyan, government official. Una, gobyerno para sa mga tao. Kaya susunod tayo sa gobyerno. Ang pangalawa, mga opisyal. Susundin natin yung ating mga opisyal. Bobo man siya, o matalino man siya, marunong man siya. Pag sinabi niya, huwag kayong magtapon ng basura dito. Hindi ka magtatapon, susunod ka sa kanya. No? Susunod ka. Grabe. Oh? Batas na ng tao. Ang pangatlo, ito na, ang malapit na. Magkakaroon ng one world religion. Sino mangunguna? Yung nasa Roma. Ang sinasabi nilang Holy Father. Holy Father? Pag merong father, merong mother. Hello? Siyempre merong father, merong mother. Pero ang tawag sa kanya, Holy Father. Pero pagtaka nyo, bakit hindi sila nakikialam sa gobyerno? Hindi sila nakikialam kung ano mga problema ng mga bansang nagkakagera. Yung mga bansang may kaguluhan, hindi sila nakikialam. Wala silang malasakit sa mga taong napapahamak. Bakit? Sila'y nananahimik eh. Tahimik lang sila. Pero darating isang araw, sila lang magtatatak ng 666. Kaya kung ikaw ay nakaupo ngayon dyan, magpakainit ka na maglingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya kung ikaw ay may tenga na nakikinig na salita ng Diyos, lagi mong pakikinggan ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay may Biblia sa Bible, basahin mo. Basahin mo Revelation chapter 13, verse 16 to 18. Ito na ang ating hinihintay na mangyayari. Kung nabasa natin yung John chapter 4, verse 23 and 24, hinahanap ng Diyos ang maglilingkod sa Kanya. Sasambay mo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, Revelation chapter 13, 16 to 18. Pagkatapos sundan natin ng Acts chapter 26, verse 18. Imumulat ng mahal na Panginoon ang mga mata ng tao para makita nila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pakibasa ng ayat. Apokalipsis Kabanatang 13, talatang 16 hanggang 18. At ang liit, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At ang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Tingnan nyo, hayop ang sinasabi rito, ha? Yung nandoon sa holy place na sinasabi nila, Vatican, Roman, sasabihin na nila, pinatatamaan na naman kami mga Katoliko. Magbasa kasi kayo ng Biblia. Tinutukoy dito isang hayop. Hayop na makapangyarihan. Darating isang araw, yung hayop na yan, lalabas talaga ang kanyang pagiging totoo. Kaya yung sinasabi ng Biblia,
na magtatatak na ng 666 sa noo at sa kamay ng mga tao. Ngayon, hindi nyo napapansin, halos lahat ng ating mga ginagalaw ngayon, ang kailangan natin mga ID. Yung sinuswipe na lang. ID. Yung isa ano yun? Yung dat. Dati, ano yan? QR code. Ngayon, meron ng AI. Anong AI na yan? Artificial Intelligence. AI. Yung dati, ayaw nilang i-reveal. Ang ginawa nila, barcode number. Barcode number. Lahat ng bibili mo na produkto, kahit saan, nandun yung barcode number. Ngayon, wala nang barcode number. Pinalitan naman nila ng QR code. Mas madali. Ngayon, lahat ng ating bibiliin, gagamit ka pa ba ng pera? Hindi na sa susunod na mga taon. Kaya lahat ng pera natin, isang araw, wala ng value. Zero value na yan. Kaya habang may panahon ka na ikaw ay nandito sa gawain ng Diyos, isipin mo mainam, isipin mo mabuti. Ang binabasa natin, ang may pagkaunawa ay unawaing mabuti ito. Unawain natin mainam ang salita ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Hindi basta-basta na ito. Dahil ang sabi rito, at ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman. Wala nang mga bibili, wala nang makapagbibenta. Malapit na. Napapansin yung kilos ng tao ngayon. Ang kilos ng gobyerno natin. Halos wala na. Kaya tingnan nyo ang pinag-uusapan sa flood control. Bilyon, trilyon. Pero nasan yung pera ng blood control? Blood control. Naagos na. Wala na. Pinag-usapan lang ng ilang buwan. Ngayon, wala na. Natakpan na. Ngayon, ang itinakip nila, impeachment ni BP. Natakpan na. Ngayon, yung impeachment matatakpan uli ng bato na gumugulong-gulong. Ng bato na nagtatago sa bundok, gugulong-gulong. Sino mga nag-uusap? Yung mga lawmaker, lawbreaker. Buti pa tayo walang alam sa batas. Pero pag isang bagay na sasabihin natin salita ng Diyos, kapag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. John 8:32, pag natagpuan mo ang katotohanan, palalayain ka ng Diyos sa buong katotohanan. Si Jesus pa lang kailangan natin dahil siya ang katotohanan. Kaya dito sa last verse natin, Acts 26:18, prepare yung ating mga seniors, children's choir. Gusto na naman kayo. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 26, versikulo 18. Ganito po ang sinasabi. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila ay magbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos, upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamaan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Amen. Praise the Lord. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Sino nakapikit dito? Wala. Nakadilat tayo lahat. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Tayo pala nung araw na hindi naglilingkod sa Diyos, hawak tayo ng kapangyarihan ni Satanas.
Kaya pala doon sa Exodus 15:26, ang Diyos hindi naglalagay ng karamdaman. Ang demonyong Satanas ang naglalagay ng karamdaman sa tao. Para kung mamatay siya, tuloy na siya sa impyerno. Pero ang Diyos nagpapagaling upang daling ka sa langit. Ang Diyos nagbabago ng buhay ng tao para ikaw ay maging buhay na matotoo. Na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait, ang Diyos ay mapagpala. Hallelujah! Ang Diyos ay tagapagligtas. Amen! Kaya sa lahat ng anak ng Diyos na narito, tandaan niyo na po yung Revelation chapter 13, verse 16 to 18. Malapit na at malapit ng mangyari yan. Lahat mabibiktima tayo. Dahil una dyan, government is for the people and people is for the government. Masasakop lahat ng tao ng gobyerno kahit saan sa buong mundo. Ang tao, pag ayaw niya sa nangunguna sa gobyerno, a-action siya. Magkakaroon siya ng people power. Pero yung presidente, yung vice-presidente, wala nang masagawa. Bababa na lang siya. The people power, mas makapangyarihan yung tao kaysa sa nanunungkulan sa gobyerno. Kaya pag pangalawa niya, lahat ng leader, lahat, kahit ng gaano kataas ang leader, pag ayaw mo sa kanya, walang mangyayari sa gobyerno. Kaya darating isang araw, una gobyerno, pagkatapos yung mga tao, yung demokrasya natin, mawawala na yan. Mawawala na ang kalayaan natin. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos. Tayo nandito, nabibigyan tayo ng pagkakataon ng mga barangay official upang ipagamit ang mga cover court para maipangaral natin ang salita ng Diyos. Amen! Gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Amen! Kaya salamat sa ating mga opisyalis ng gobyerno na naniniwala sa salita ng Diyos. Tumawag ka sa Diyos, ang Diyos ay sasagot sa iyo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya huwag sana dumating sa atin yung muling pangungusap ng Revelation chapter 13, verse 16 to 18. Baka maabutan pa tayo nito na ating aabutin. Kaya ito o tatakbuhan natin yung isang araw magkakaroon ng unite. Mag-unite na ang mga tao sa iba't ibang klase ng reliyon, pananampalataya. Bakit? Magkakaroon na ng one world religion. One world religion. Kaya tayo, hindi tayo nasa reliyon. Wala tayo sa reliyon. Ang Jesus Miracle Cause International Ministry ay hindi reliyon. Ito'y grupo ng mga totoong naglilingkod sa Diyos. Kaya tayo tinatawag na mga tunay na anak ng Diyos. We are all children of God. Everybody say, praise the Lord! Tayo nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. Kung wala tayong personal na relasyon sa Diyos, paano tayo mapapakinggan ng Diyos sa ating mga panalangin? Ang hinahanap ng Diyos, yung maglilingkod sa Kanya.